Ako si Mai Salazar, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, magnitude 5 na lindol yumanig sa Eastern Samar. Metro Manila sakop na matinding El Nino. BFAR at PCG matagumpay na isinagawa ang resupply mission sa Bao de Masinloc sa kabila ng pangaharas ng China. AFP inaasahan ng total victory laban sa NPA sa Visayas sa pagtatapos ng taon. MMDA patuloy ang pamamahagi ng solar-powered water filters sa mga biktima ng baha sa Agusan del Sur. Gilas Pilipinas unbeaten sa Window 1 ng FIBA Asia Cup 2025 qualifiers. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, isang magnitude 5 na lindol ang yumanig sa Hipapad, Eastern Samar nitong linggo, alas 2:47 ng madaling araw. May lalim itong 26 na kilometro at tectonic ang pinagmulan ng lindol. Naramdaman ang intensities nito sa karatig lugar ng Samar kung saan pinag-iingat ang publiko sa posibleng danyos at aftershocks matapos ang naunang lindol. Sa ibang balita, sinabi ng Department of Tourism o DOT na ang dive tourism ay nakapagdala na ng hindi bababa sa 73 bilyong piso sa ekonomiya ng Pilipinas noong taong 2023. Ang bilang na ito ay ibinahagi ni Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco sa ginanap na pagbubukas ng 3 araw na Philippine International Dive Expo o PHIDEX 2024 sa World Trade Center sa Pasay City, kung saan ay minungkahi niya rin ang dedikasyon na ipagpatuloy ang pag-unlad at promosyon ng dive tourism. Matapos ang ikasampung na italang forest fire sa Itogon, Benguet, inaksyonan ng Bureau of Fire Protection o BFP ang higit 20 ektarya ng kagubatang apektado nito. Para sa balita, tunghayan ng ulat mula kay Jade Buhoy. Bunsod ng kamakailang forest fire na naganap sa kagubatan ng Itogon, Benguet, matapos ng isang araw inaksyonan ng Bureau of Fire Protection o BFP ang epekto nito. Matatandaang nagsimula na ang sunog sa Itogon noong ika-26 ng Enero at ayon sa tala, ang kasalukuyang forest fire ay pang-10 na siyang nakaapekto sa 23 ektarya ng nasasakupan. Matapos siyasati ng BFP ang kagubatan, ayon sa kanilang ulat, walang mga residente ang lubhang apektado ng pangyayari at wala rin umanong sugatan rito. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Sa matinding operasyon ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAICT laban sa mga kolorum, ay umabot na sa 50 ang mga nahuling hindi otorisadong sasakyan na namultahan. Yan ang balitang hatid ni Daniza Lopez. Nahuli at namultahan ang 50 sasakyan na hindi otorisado o tinatawag na kolorum ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAICT. Ang bilang na ito ay mula ika-1 ng Pebrero hanggang ika-22 ng Pebrero taong kasalukuyan, kung saan umabot sa 18 milyong piso ang nakolektang multa. Pahayag ng SAICT, ang kampanyang anti-kolorum na ito sa ilalim ng Department of Transportation o DOTR ay layuning tutukan ang seguridad sa daan at kaligtasan ng bawat road users. Sa ilalim ng kampanya na ito ay nasa 200,000 piso ang multa kada van at 1 milyong piso naman kada bus ang pinapataw sa mga lumalabag sa batas. Patuloy namang nakatuon ng DOTR sa panghuhuli ng mga iligal at hindi rehistradong sasakyan na pumapasada sa daan. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network.
Isang sako sa passenger waiting shed ng Osamis Port ang hinihinalang naglalaman umano ng bomba, kaya't agad itong nirespondehan ng Misamis Occidental Osamis Port Management Office para suriin. Upang matiyak naman ang kaligtasan ng mga pasahero sa pantalan, ay pansamantala itong isinara para imbestigahan kung ito nga ba ay naglalaman ng bomba. Kalaunan sa tulong ng Philippine Coast Guard o PCG K9 unit ay nakumpirmang negatibo ito at muling nagbalik sa normal na operasyon ang pantalan. Samantala, makakaranas ng meteorologically drought condition ang Metro Manila sa darating na Abril at Mayo. Ang meteorologically drought condition ay nangyayari kapag may malaking pagbabawas ng ulan sa loob ng 3 hanggang 5 magkakasunod na buwan. Ito ay ayon kay Pag-asa Climate Monitoring and Prediction Section Head Analisa Solis. Aniya, ang kasalukuyang mahinang pag-ulan na nararanasan sa Kamaynilaan ay dulot ng umiiral na amihan na itinuturing na wala masyadong epekto. Kaugnay na balita, mananatiling ang amihan at easterly sa bansa, ngunit wala gaanong makabuluhang epekto. Maulap na kalangitan na may mahinang pag-ulan sa Cagayan Valley, Aurora at Quezon. Bahagyang maulap na papawiri na may pulupulong mahinang mga pag-ulan naman sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon. At posibleng flash floods naman sa natitirang bahagi ng bansa. Susunod sa News Force. House Speaker Martin Romualdez nais tutukan ang legalisasyon ng TNVs. PBBM nakatakdang magtungo sa Australia sa katapusan ng Pebrero. BFAR at PCG matagumpay na isinagawa ang resupply mission sa Bajo de Masinloc sa kabila ng panghaharas ng China. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Nakatakdang bumisita si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Australia sa ika-28 ng Pebrero hanggang ika-29. Inaasahang magpapaabot ng talumpati ang Pangulo sa Australian Parliament na tungkol sa pinirmahang strategic partnership ng Pilipinas at Australia. Matatandaang napirmahan ito noong Setyembre nakaraang taon nang bumisita sa Pilipinas si Australian Prime Minister Anthony Albanese. Muling tinangkang harangin ng China Coast Guard ang resupply mission ng PCG at BFAR sa Bajo de Masinloc. Sa kabila nito, naging matagumpay naman ang paghahatid ng tulong sa mga Pilipinong mangingisda. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Muli na namang nakatanggap ng pangaharas mula sa China Coast Guard ang mga barko ng Pilipinas sa Bajo de Masinloc. Ito'y dahil matapos nitong nakaraang resupply mission ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR at Philippine Coast Guard o PCG ay hinarang ng China ang barkong BRP Datu. Kita rin sa bidyong ito ng PCG na nilagyan muli ng mga floating barriers sa paligid ng Bajo de Masinloc. Di rin umano makatanggap ng kahit anong mensahe ang PCG kung saan ang dahilan umano ay ang pagja-jam ng communications ng China Coast Guard. Ito ang kinumpirma ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, kung saan nilinaw niyang bigo ang China na pigilan ang resupply mission. Dahil dito, ayon kay BFAR spokesperson Nazario Briguera, mas dumarami na ang mga mangingisdang Pilipino sa nasabing karagatan. Sa kabuuan, 44,900 liters ng diesel, 217 liters ng inuming tubig at 20 galon ng fresh water ang naihatid na tulong sa mga mangingisda.
Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Alinsunod sa kautusan ni Pangulong Bongbong Marcos na unahin ang pagsasaligal ng batas ukol sa regulasyon ng mga Transportation Network Vehicle Services o TNVS, nagpahayag si House Speaker Martin Romualdez na kanila itong tututukan sa Kongreso. Para sa buong detalye ng balita, narito si Jade Buhoy. Matapos idineklara ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang pagtutok sa legalisasyon ng mga Transportation Network Vehicle Service o TNVS, ninais ni House Speaker Martin Romualdez ang agarang pagtalakay nito sa Kongreso. Para kay Pangulong Marcos Jr., makakatulong ito aniya sa pagdami ng pamamaraan ng pag-commute para sa mga Pilipino kung ito'y maisasalegal. Mungkahi naman ni Romualdez, ang pagsulong sa legalisasyon ng TNVS ay mahalaga para sa kapakanan ng mga mamamayan at pagbabago ng mga pamamaraan sa transportasyon ng bansa. Ang ninanais sa batas ay House Bill No. 3142 na tumutukoy sa isyu ng paggamit ng motor bilang nakasanayang transportasyon, pati na rin ang karagdagang benepisyo sa mga pasahero, driver at mga negosyante. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Matapos ang naganap na bagong Pilipinas Serbisyo Fair sa Sultan Kudarat na dinaluhan ng daang libong mga Pilipino, ayon kay House Speaker Martin Romualdez, patunay ito na nagkakaisa ang Pilipinas. Para sa detalye, narito si Francis Riudique. Suportado ng 50 mga mambabatas mula sa Mindanao ang nakaraang paglulunsad ng bagong Pilipinas Serbisyo Fair sa Sultan Kudarat. Sapat na umano ito upang patunayan na nagkakaisa ang Pilipinas at hindi na kailangan na paghiwalayin ang Mindanao sa bansa. Ito ang pahayag ni House Speaker Martin Romualdez kung saan tiniyak niya ang dedikasyon ng Administrasyong Marcos na protektahan ang pagkakaisa at integridad ng bansa. Bukod sa 50 mga mambabatas, tinatayang 150,000 ng mga Pilipino ang dumalo sa nasabing programa. Ito ang pinakamalaking serbisyo fair na isinagawa sa Pilipinas kung saan 55 ahensya ang nakilahok, kung saan mahigit 1.2 billion pesos na halaga ang serbisyong naipagkaloob sa mga Pilipino rito. Dagdag pa rito, mahigit 200 milyong pisong halaga ang naipamahaging tulong pinansyal sa naturang programa. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Alinsunod sa pagpapaigting ng ease of doing business sa bansa, nagsagawa kamakailan ng inspeksyon ang ARTA sa Duty Free Philippines. Ang kabuuang ulat tunghayan kay Princess Castro. Kamakailan ay nagsagawa ng inspeksyon ang Anti-Red Tape Authority o ARTA sa Duty Free Philippines Corporation o DFPC para suriin ang pagsunod nito sa Republic Act No. 11032 o ang Ease of Doing Business o EODB ng ahensya. Ang DFPC ay responsable sa pagpapatakbo ng duty at tax-free merchandising system sa Pilipinas para mapahusay ang mga pasilidad ng serbisyo para sa mga turista at makabuo ng foreign exchange at kita para sa gobyerno. Ang naganap na inspeksyon ay pinangunahan ni ARTA Secretary Ernesto Perez kasama ang Compliance Monitoring and Evaluation Office kung saan ito ay alinsunod sa ulat na natanggap ng ARTA mula kay Rui Moreno ng Management Association of the Philippines kung saan may mga hindi napapanahong anti-fixing campaign materials ang naobserbahan sa opisina ng nasabing korporasyon. Bukod dito ay mas pinabubuti pa ng ahensya ang pagpapatupad nito ng ease of doing business sa bansa kung saan ito ay naayon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na i-streamline ang mga proseso ng gobyerno at pahusayin ang bureaucracy sa bansa at makamit ang bisyon ng administrasyon na isang bagong Pilipinas. Ang nasabing batas ang nagamyenda sa Republic Act No. 9485 o ang Anti-Red Tape Act of 2007 na ipinatupad ng Civil Service Commission. Kabilang dito ang mahigpit na pagsunod sa patakaran
sa paglaban sa mga aktibidad sa pag-aayos gaya ng nakabalangkas sa ARTA Memorandum Circular 2023-3 na may pamagat na campaign against fixers na nagsusulong ng iba't ibang estratehiya kabilang ang malawak na mga kampanyang pang-impormasyon na gumagamit ng mga materyales sa impormasyon, edukasyon at komunikasyon. Sa kabuuan, pinalalahanan na ARTA ang lahat ng mga tanggapan ng gobyerno na sakop ng Section 3 na i-update ang kanilang anti-fixing campaign materials na naaayon sa probisyon ng EODB. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Inilunsad ng Philippine Coast Guard o PCG District National Capital Region Central Luzon ang kanilang Deployable Response Group bilang paghahanda sa ginanap na paggunita ng People Power Revolution o EDSA Revolution noong ika-25 ng Pebrero taong kasalukuyan. Ang nasabing team ay tumulong din sa Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at iba pang ahensya. Sa kanyang pagbisita kamakailan sa 301st Infantry Brigade sa Iloilo at sa Viscom Headquarters sa Cebu, ay inatasan ni Armed Forces of the Philippines o AFP Chief General Romeo Browner Jr. ang Visayas Command o Viscom na ipagpatuloy ang kanilang mga operasyon upang maalis ang banta ng communist insurgency. Bukod pa rito ay kinilala rin ni Browner ang mga pagsisikap ng mga commander at enlistee staff ng Viscom. Isinaad niya na ang mga ito ay tumutugma sa pangunahing estratehiya ng kampanya ng AFP na nakasentro sa pag-aalis ng mga labi ng NPA. Susunod sa News Force. PNP-ACG nagbabala sa publiko ukol sa fake receipt scheme. MMDA patuloy ang pamamahagi ng solar-powered water filters sa mga biktima ng baha sa Agusan del Sur. BI inaresto ang dayuhang Chinese dahil sa malakang kaso ng money laundering. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News 4. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., patuloy ang pamamahagi ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ng mga solar-powered water filtration system sa mga bayan na naapektuhan ng malawakang pagbaha sa Agusan del Sur. Sa kasalukuyan, nasa 60 units na ang naipamahagi ng MMDA humanitarian team sa higit 9,000 pamilya sa 11 barangay ng nasabing lugar. Kaya ng isang unit nito na mag-filter ng 180 galon ng tubig kada oras, kaya't sa kabuuan ay nasa higit na 6,000 galon na ng malinis na tubig ang naiproduce ng mga filters sa mga kabahayan. Nagbabala ang Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG sa publiko ukol sa mga pekeng resibo. Ito'y matapos arestuhin ng ahensya ang isang scammer na nakapanlinlang sa pamamagitan ng fake receipt scheme. Yan ang balitang dala ni Daniza Lopez. Arestado ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG ang isang babaeng scammer sa fake receipt scheme kung saan nakapang-scam ito ng 157,112 pesos mula sa biktima. Ang estratehiya na ito ng suspect ay nangyayari kung saan magpapadala ito ng pekeng resibo sa nagbebenta at ipapalabas na bayad na nito ang mga gamit sa in-order online. Ngunit kung titingnan sa seller's account ay walang pera ang natanggap dahil hindi talaga ito nagbayad. Sa isinagawang entrapment operation ng PNP-ACG at Manila District Anti-Cybercrime Team ay nahuli ang suspect sa loob ng pangi-scam sa online seller na biktima.
Kasalukuyan namang nasa inquest proceeding sa Las Piñas Prosecutor's Office ang suspect. Nagpaalala naman si Police Major General Sidney Hernia sa mga nagbebenta na siguraduhing pumasok muna sa bank account ang pera bago magpadala ng mga binibenta. Dagdag pa niya, dapat na maging mapanuri ang publiko sa pagkilatis ng mga screenshots o resibo na binibigay. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Arestado ang puganteng Chinese national matapos itong mahuli ng Bureau of Immigration o BI sa Ninoy Aquino International Airport. Ayon sa BI, ang arestado ay kinilala bilang si Liu Jiangtao, bunsod ng mga kasong nauugnay sa panggagancho, infringement of credit card management, capital embezzlement, money laundering at falsifikasyon ng mga registered trademark kung saan hinahagilap rin si Liu sa China dahil ang mga krimeng ito ay nagdudulot ng masamang epekto sa ekonomiya. Nagpahayag din si BI Commissioner Norman Tansingco na gagawing mas mabilis ang pagproseso sa kaso ni Liu upang mapadali ang kanyang deportasyon at agarang kaharapin ang kaparusahan sa mga kasong napataw. Isang sunog ang sumiklab sa barangay Sabang sa lungsod ng Naga dakong alas 10 kagabi kung saan 7 pamilya ang apektado. Tunghayan ang balitang nakalap mula sa One Media Network Naga, Melvin Machado para sa balita. Pitong pamilya ang apektado ka nangyaring kasubanggi sa Kali Espokoy, Barangay Sabang, Siyudad Kang Naga kung saan 4 na harong ang kinakanin kalayo mantang ibang pagtaraid na harong ang partially damaged. Binalikan kang grupo ni Senior Fire Officer 1 Anthony Mahinay, investigator on case kang Bureau of Fire Protection Naga ang lugar kang kasulo. Sa 2 harong na magkataid na parehong grabing nadanyaran ng kalayo nakakonsentrar ang pag-imbestigar, hulit na pareho suwot ini nagagamit ng sungo sa pagluto. 1.9 million pesos ang kantidad kang danyos sa nasabing fire incident. Upon initial investigation, kasi itong dalawang magkatabing bahay, Ricky, pangalanan natin, hindi naman itong mga minor, Ricky Paro at Ricky San Lorenzo, kapwa sila gumagamit ng wooden page stove. Yung isa, walang power supply, yung isa meron. Kaya lahat naman tinitingnan natin kung anong posibilidad sa cause of fire. Pero may estimated value na po tayo nung damage po, sir? According to Matrix, ito kasi is classified Class B na fire incident. According to Matrix natin na pinagbabasihan as per SOP ng Bureau of Fire Protection is aabot tayo more or less to 1.9 million. Kabali sa nagpadipisil sa pagresponde ka mga bombero iyo ang linya kang kuryente asin ang hayapit na tinampo. Aper sa mga fire truck ang Bureau of Fire Protection Naga nakapagresponde man ang hali sa mga kataid na munisipyo asin ang fire volunteer sa syudad. Yung challenge natin is siyempre yung presensya ng kuryente. Alam naman natin, water is good conductor of heat and electricity. Nahihindir yung ating mga firefighting team. And isa pa yung narrow roads natin. Acknowledge ko lang yung pagtutulungan ng dito sa Kali Espokoy, nakita ng mga firefighting team natin yung kanilang eagerness para makatulong sa firefighting team. Sa presente padagos pa ang pag-imbestigar kang Bureau of Fire Protection Naga sa kasulong ini sa Barangay Sabang. Hali sa Siyudad Kang Naga sa Kabikolan, Melvin Machado, nagbabareta para sa One Media Network. Yan ang kasalukuyang standing ng Gilas Pilipinas men's team matapos daigin ng Chinese Taipei sa Game 2 ng FIBA Asia Cup 2025 qualifiers, Window 1. Ang kaganapan yan ang iulat sa atin ni Princess Castro. Muli na namang pinatunayan ng Gilas Pilipinas men's team ang bangis nito matapos lampasuhin sa score na 106-53 ang koponan ng Chinese Taipei sa naging laban nito kahapon, Linggo, para sa pangalawang laro sa Window 1 ng FIBA Asia Cup 2025 qualifiers.
Pinangunahan muli ni Justin Brownlee ang koponan sa score na 26 points, 13 rebounds, 5 assists, 1 steal at 2 blocks na sinugundahan ni Kai Soto sa kaniyang 18 puntos, 10 rebounds at 5 assists. Samantala ayon sa head coach ng Gilas na si Tim Cone, naging maganda ang kinalabasan ng efforts ng pambansang koponan kung saan nagawa nilang dominahin ang Chinese Taipei sa kalahating gap score sa kartada. Para sa standing, nangunguna ang bansang Australia para sa Group A ng kompetisyon na may 2-0 standing, habang kapwa tig-1 puntos ang Korea at Thailand. Para naman sa Group B, kapwa dinomina ng Pilipinas at New Zealand ang cluster na ito na may parehong 2 puntos sa kartada. Habang nanguna naman ang Japan sa Group C na may 2-0 score at tie sa 1-point score ang China at Guam. Samantala, nakatakdang maganap ang susunod na laban ng koponan sa ika-21 ng Nobyembre kung saan makakatunggali ng Gilas ang New Zealand para sa Game 3 ng kompetisyon sa ilalim ng Group B. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, Magnitude 5 na lindol yumanig sa Eastern Samar. Metro Manila, sakop na matinding El Nino. BFAR at PCG matagumpay na isinagawa ang resupply mission sa Bao de Masinloc sa kabila ng pangaharas ng China. AFP inaasahan ng total victory laban sa NPA sa Visayas sa pagtatapos ng taon. MMDA, patuloy ang pamamahagi ng solar-powered water filter sa mga biktima ng baha sa Agusan del Sur. Gilas Pilipinas, unbeaten sa Window 1 ng FIBA Asia Cup 2025 qualifiers. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Folds. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Mai Salazar at ito ang News Sports.